Live from Quezon City, Philippines. Your news, current affairs, and public service channel, Margo TV Philippines. Live. Magandang gabi po mga kaibigan. Kumusta po kayo? Wag po kayong mabibigla ha. Bigla po kaming nag-broadcast ngayon pong gabi. Hindi naman po ito emergency broadcast, kundi ito habang nag-i-standby po kami rito, kailangan yung amin pong kwentuhan at least isali po namin kayo. Ito po ang inyong lingkod, si Jigs Magpantay. Tayo po ay napapanood at mapapakinggan dito po sa Margo TV. Napapabikol na naman pati ko. Napapauwi na kasi ito si DJ. Napapauwi na sa Bicol. Kami po ay inyong napapakinggan at mapapanood dito po sa Margo TV Philippines, dito po sa ating Facebook page at ating YouTube channel. Baka pwede po i-share po ninyo, i-like at i-subscribe. Ito pong ating Margo TV Philippines. Bueno, kasama ko po dito sa tambayan na to. Alam nyo ba na ito yung title ng programa? Alam nyo ba? Alam nyo ba na kasama ko ngayong gabi dito po sa ating programa si Joby De Guzman? Ito, kilala nyo na po ito. At siya po kasama natin ngayon dito. Nagkukwentuhan habang ang ulan naman pabugso-bugso. At kasama din natin, syempre, yung ating po mga kaibigan. Unang-una si Romel Torno na ito mamaya sasabihin niya kung ano po ang kanyang pinagkakaabalahan ngayon. At syempre si Robert De Lara. Si Robert De Lara, hindi po yung kakilala kong isa na si Papa Robert De Lara. Iba po ito. Itong De Lara na ito, itong Robert De Lara na ito, yung si Uncle Bob, iba po yun. Ito si Robert De Lara, si Bob De Lara, mas bata po ito at mas matikas. At alam nyo ba na siya meron ding mga dalang balita sa atin ngayon. So antabayanan po natin. Pero una muna, hinga natin muna ng greeting sa ating mga tagapakinig at tagapanood. Una muna siguro si Bob. Isang magandang gabi sa lahat, mga viewers natin diyan sa buong Pilipinas, no? At pati ito kasama sa ibang bansa. Oo, kaagapay natin ng mga kapatid natin Pilipino, mga mahal nating kapatid sa ibang bansa. Yan, ito po si Bobby ulit, bumabati sa inyo isang magandang gabi. At syempre, si Romel. Ayan, magandang gabi po sa ating lahat. At nagpapasalamat po tayo ng marami. At naimbita po tayo dito sa Margo TV Live. Yes. At syempre, mga kaibigan, ako naman si Joby De Guzman kasi po, alam mo ba na narito po si Miss Elsa Juneda? Yun. Dinalaw po kami. Kaya, alam mo ba? Yan. Alam nyo ba? Diba? Thank you very much sa pagdalaw. At kami natutuwa pagkat alam nyo yung mga sa akin po, ngayon lang kami nagkita. Pero malaki na rin po na itulong nito dito sa Margo TV. Hindi nyo lang alam At alam nyo ba na naayos yung ating technical room, yung ating mga equipment dyan sa technical side. Siya ang may kagagawan. Ayan. Yan. At syempre si Chris, huwag natin kalimutan si Chris. Yan. Okay. Pero sir, alam mo ba na itong dalawang to ay leader ng kanya-kanyang expertise. Ayan. Unahin natin si Bobby De Lara. Bob, ikaw ba mauna? Ay, ika nga, yan, age before beauty. Kailangan lang magpakilala ka para din makilala ka ng aming National President ng CCW. Diba? Hindi lang yan. Para sa iyong kaalaman kasi alam ko, kilala mo ang grupo na ito. At yung mga viewers din natin, syempre, kailangan makilala. Diba? Okay. Actually, yung pinaka-panawagan ko sa concerns is because actually knowing na Citizen Crime Watch, and basically, I represent an organization sa Philippines. Buong mundo rin to, ang grupo naming Alpha Kappa Rho.
International Humanitarian Service Fraternity and Sorority. Ang tawag dito nung araw way back ay tinatawag itong ACRO, and it's a group of students and napunta sa community level, and basically by now we are actually ranging to almost 4 million members. Noon yata yung ACRO parang hindi maganda yung dating, ano? Dahil mga estudyante medyo mabarumbado, pero anong mag-start na sila mag-community service, iba pala ito. Hindi sila ganoon, di ba? Exactly, oo. Actually, yung ACRO before, syempre, was struggling throughout the first years ng pagtatag dito. Kaya nagiging parang very much challenge about survival. So alam mo naman, ang mga fraternities, bihira yung nagtagal, no? So this time we are able to make it through na sa mga kasama natin sa society na ever-changing. Nag-evolve pa rin ng Alpha Kappa Rho. And this means to say na patuloy pa rin talagang na namamayagpag ang kapatiran. Nagkakaroon, tama ka Brad, kasi nga ang nangyari dito, nagdaan dito muna sa mga sigalot. Way back when. At lahat ng klase ng pagsubok, hinarap. At yung mga hazing din noon, di ba? Nung wala pang batas, yung anti-hazing law. Pero nung meron na, medyo nag-iba na yung takbo ng mga fraternities. At siyempre, kailangan nila siyempre sumunod sa ating batas. Tama yun, oo. So bali yung hazing ngayon, siyempre, anti-hazing law. And we're actually following that protocol na kami dito, siyempre level up kami sa lahat ng mga information from the government at saka yung mga batas na pinaiiral, we just are compliant. So ibig sabihin yan, in fact, kung tutuusin, way back 2010, ang inyo pong abang lingkod ay nagpangalan ng Alpha Kappa Rho sa SEC, no? So naming it Alpha Kappa Rho International Humanitarian Service Fraternity and Sorority, na before ito'y ordinaryong Alpha Kappa Rho Intercollegiate Fraternity na medyo misnomer pagdating sa sinabing ganyan, gulo yan, rumble yan. So this time transition, nagkaroon tayong tinatawag na reformation baga sa samahan. And for us, the best way for us to change the image was to name it humanitarian. At hindi na lang mga estudyante ang mga sumasali. Of course, yung mga members ng community na nagiging involved sila sa mga humanitarian works. At marami na rin silang ginagawa na pagtulong sa ating mga kababayan. At yun naman po ang kailangan natin. Hindi naman po kailangan na yung mga fraternity, pagdating sa mga estudyante, para lang may sasalo sa iyo kung may na-involve ka sa gulo. Iba na po ngayon Ang kailangan na ngayon ay yung mga grupo, like itong mga fraternities and sororities na yung makakatulong sa ating community. At nakakatuwa naman tong ACRO kasi sabi ko nga noon, hindi po maganda yung nila. Pero ngayon ay talagang dahil sa may pangalan na silang humanitarian, di ba? Iba-iba yung yung may kakabit na humanitarian. At nakilala na rin sila ngayon. Aking pinagmamalaki nga pala na itong ginawa naming step or move ay nagpalit into from an ordinary misguided, parang kung tutusin, survive ka lang ng survive, mapaaway ka, that was really misdirected. But this time, with the formalization, registration sa Securities and Exchange Commission, we thought of it, and the other board members decided to have a change of name na magkaroon tinatawag na Alpha Kappa Rho International. Kasi we are not just in the Philippines, we are also all over the world. We have base sa mga residente mismo sa Amerika, Italy, Japan, and some other parts, UK, and yung karamihan dyan, mga OFWs, were also pauwi-uwi na after their contracts. They still represent our international chapters. Kaya we're very proud actually na hindi lang yun ang pinagdaanan namin, but there is a moral recovery program, a very good transition pagdating sa personality development nila. And kung tutuusin, ang laki-laking turnaround, 360 degrees ang Alpha Kappa Rho sa ngayon. Okay. So, maliban dito sa Alpha Kappa Rho,
na sinasamahan mo. Ano naman ang iba pang pinagkakabalahan ng isang Robert De Lara? Yun. Iyon. Yun. Pero ngayon ano yan, pakit na yan. Bobby De Lara. Bob na, Bob. Okay. Paliwanag mo. Marami tayong involvement kasi when you age, practically you age gracefully. Ang iyong mga decision making kadalasan more on wisdom. Nagiging ang tendency mo is really to help people. Tsaka syempre pro-God number one. And that is where we all lean ourselves to. Kaya pag sinabi mo we go for God and everything follows. Na talagang kapag yan ang simulain natin, we must start from our own change within us first until pumunta sa family, and then we spread it to our neighbors and friends and relatives hanggang sa we go all the way hanggang maging itinatawag mo itong advocacy. So it being an advocacy really made us all very much naka-focus sa doing good to everyone. Ayan. Yun ang importante, doing good to everyone. Diba? Yes. Ay dito naman tayo kay Romel. Si Romel Torno po, alam ko na meron din itong grupo na nasasamahan at maaari bang malaman, Romel, kung ano ang pinagkakaabalahan ng isang Romel sa mga oras, sa mga panahon na ito? Ayan na po. Maganda yung tanong ninyo na po. Kung ano yung pinagkakaabalahan at yung samahan na nasamahan ko na. Actually, ako po ay marami na ring nasamahan kaya nagpangilala kami ni Sir Bobby. Pero nung mga nakaraang panahon po, almost 17 years na po ako sa insurance industry. Dito po sa akin pinagkakaabalahan ngayon ay 1 taon pa lang po ako at 4 na buwan. Maganda yung topic natin dahil humanity. Kung baga lahat tayo naman ay gustong makatulong. So nagustuhan ko po itong trabaho ngayon dahil nakakatulong ako sa kapwa ko. At ang ganda ng segment. Alam nyo ba na pwede kayong mag-invest ng pondo na kaunti lang yung inyong magiging puhunan, yung cash out. Konti lang yung cash out. Konti lang yung cash out. Pero bandang huli, income na po. Kaya sinabi ko po dun sa post ko, investing condo is not gastos. Ito ay income. Lalo na po tayo, hindi tayo bumabata. Tayo ay papunta sa pagtanda. So, may pamamana natin yung pag-i-invest. Kasi karamihan po ng hindi naman sa karamihan po sa atin, lalo sa probinsya, nawawala sa isip natin yung mag-invest. Kasi ang sarap gastusin ng pera pag tayo ay may income. Nalilimutan natin yung investment. So ito po yung itinuturo naman namin sa mga tao na kayang-kaya kahit po yung nasa middle class ng mga tao, kayang-kaya pong mag-invest. Basta maturuan lang po namin at masabi namin sa inyo kung paano. Alam nyo yung ugali ng mga Pilipino pag may mga okasyon, halimbawa birthday o kaya anibersaryo, exactly. Pag tayo may ganung mga okasyon, pinaghahantan talaga natin, nangungutang tayo, at tayo ay mangungutang, gagasusin natin sa pag-celebrate ng ating kaarawan o kaya kung anong mga okasyon. Pero hindi natin naisip na kung tayo ay mag-i-invest, pwede rin man tayo mangutang na i-invest natin. Yes, diba? Opo. Kasi walang mga mayayaman. Tingnan niyo po yung mga mayayaman. Huwag niyo sabihin na mayaman sila, pero napakarami din ng utang na mga yan. Galing sa utang. Ang problema lang, o ang pagkakaiba lang, yung mga mayayaman, nangungutang para i-invest. Tama. Yung mga mahihirap, nangungutang para gastahin sa okasyon. Yes, yun ang pagkakaiba. Exactly. Yan po ang gusto naming ipamana o ituro sa mga tao. Kaya ang ganda ng segment natin Alam mo ba? Tama po ba? Opo, tama alam mo ba? So, kailangan ituro po natin sa kanila. Kasi sa Amerika raw, hindi pa na ipapanganak ng tao, may investment na. Sa atin po, sa Pilipinas,
Hindi pa pinanganak. Panganak, may utang na. Di ba? Malaki talaga ang pagkakaiba. Ano? Opo. Even dito sa educational system natin. Yes po. Alam mo ba na dito sa atin, kaya nagkaroon tayo ng K-12 Opo. Kasi ang gusto ng gobyerno natin, may turo doon sa mga estudyante na yung pag-college ka na, pwede ka na maghanap buhay. Pwede ka na magtrabaho. Opo. Gaya sa ibang bansa, pwede na magtrabaho yung mga nagka-college. Kumbaga sa self-supporting na sila. Kasi yung sistema po nila iba Halimbawa dito sa atin, sa kanila, yung pyramid. Pyramid. Pag nasa elementary o kaya nasa grade school pa lang, 70% ang support ay binibigay ng ating mga magulang. Sa kanila ng kanilang mga magulang, 70%. Pag high school na, 20% na lang kasi high school ka na Kaya pag college nila, 10% na lang kasi pwede ka na maghanap buhay. May income ka na. May income ka may na. May sarili ka ng Pero alam nyo ba dito po sa atin, inverted pyramid. Anong ibig sabihin? Totally ka, elementary ka pa lang, 10% lang binibigay na suporta sa estudyante. Nung high school na, medyo nilakayan ng konti. Ginawa ng 30. So, medyo malaki-laki na konti kasi dagdag gastos na yun. High school na At nung college na siya, yung natitirang 60%, binuhos na. Nagbenta ng kalabaw, nagsangla ng lupa para matustusan yung pag-aaral niya. Ang problema, pagkatapos niya mag-graduate, may asawa na nga. Asa pa sa magulang. Diba? Yan. Aasa pa sa magulang. Baliktad kasi. Yung orientation natin, iba. Mali. So, nag-graduate ka na, pinatapos ka na ng magulang mo, naghanap ka ng trabaho. Meron na nga trabaho Hihingi pa sa magulang nanay, tatay, baka pwedeng kulangan dyan budget ko sa ganito. Samantalang sa ibang bansa, pagdating mo sa tamang edad, pag tungtong mo ng college, bahala ka na sa buhay mo. Yes, opo. Diba? Yung mga magulang, na lang, kumbaga sa maswerte ka kung ka pa, pero iba sa kanila talaga. So yung investment na sinasabi ko nga na karamihan sa atin nangungutang para gastusin sa mga handaan. Pero yung mga, alam nyo ba, yung mga kagaya kay Romel, siguro ito nangungutang, gagamitin niya sa investment. Yes, opo. Pagka naturuan natin yung may nila na ganon ang kultura, siguro walang. Kung may mahirap man, kukunti sa Pilipinas. Samantalahin ko lang po yung pagkakataon na ito. Kasi sa atin, binibigay po sa atin ng pagkakataon, gaya, sabihin, masakit sa tainga, milyon ang halaga ng kondo. Pero may binibigay po ang company, napakagaan. 2.5%, pwede ka na pong mag-apply para lumipat ka. Yung bang kondo, halimbawa, studio type. Walang kwarto yon. Magkano ang pinakamababang presyo ng isang kondo? Halimbawa, within Metro Manila. Ito, dalawa pong klase yan. Isang pre-selling, yung hindi pa nagagawa, at saka isang RFO. Yung RFO, ready to occupancy. So, yun po ang binibigyan namin ng promo na 2.5% pa lang po na ihuhulog mo, pwede ka na po mag-apply para magamit mo yung kondo. Sa pre-selling naman po, hindi kasi natin matagal pa ang antayin. At ito ang kinukuha ng mga investor. Bakit? Unang-una, mababa. Tapos, ang ihuhulog mo po ay utay-utay. Kasi halos 72 months mong babayaran na mababa lang yung monthly amortization mo. So, kung ikaw ay negosyante, kukunin mo yung kondo ngayon sa halaga siguro pinakamababa ngayon, 3.7. Lalo na kung maganda ang location. Dahil dyan sa monumento, ang ganda ng location, malapit sa Philippine Arena, malapit mga 3.7 ang pinakamura. Opo, yun ang pinakamababa sa ngayon. Actually, isang taon pa lang po ako 2.7 dati ang pinakamababa Ngayon po, isang taon at 4 na buwan po ako,
Nasa 3.7 na po. Magkano na kung nag-invest ka noon? Taon-taon kasi tumataas yung market value. Kaya magandang investment po. Ang bilis Kaya, pala. ang bilis po. Kataka nga ako, 72 years old. So you mean to say, ang pag sinabi mo kondo, mas mainam investment. Yes po, opo. Hindi yung titirahan. Titirhan, hindi po. Kasi pag titirahan mo, para ka rin nagre-renta buwan-buwan eh. Yes, opo. Di ba? Magbabayad ka ng monthly dues, magbabayad ka ng kung ano-ano mga dues. Opo. So hanggang sa Diyos ko po, ang dami na palang bayaran. Opo. So maganda yung condo investment. Investment po. Diyan po sa Valenzuela namin, yung mga estudyante po dyan, halos isang studio unit, ilan ang laman? 6, 7. So, palagay na, ilagay mo ng tigpa 5,000 bawat isa ng umuupa. Magkano lang ang monthly amortization mo? Palagay na, 20,000. Di katumbas lang yun ang 4 na estudyante mo. So, may income ka pa na may tatabi mo na pwedeng gawin mo ring siya na magbabayad sa monthly amortization niya. Okay. Ganon po ang diskarte ng iba. Ayun. So, okay yun, Juby, ha? Apo. Investment sa condo. Opo. Mag-i-invest ka, wag mo isipin na titirahan mo yung condo. Paparentahan mo Yes. o gagawin mong pang negosyo. Ngayon po, uso na yung Airbnb, yung parang ginagawa nilang hotel, mga galing ibang bansa, mag-i-stay ng 3 araw, 5 araw. Tapos pinapaupahan na Yes, ganun po. Opo, parang hotel na rin na. Ganun, opo. Kaya yung iba, pag kumikita, invest pa rin ang invest. So merong mga condominium na para ding hotel. Opo. Di ba? Yung unit mo, hindi mo titirahan, pero ipapamanage mo doon sa property manager. Yes, opo. Pag may mga guest, yun ang pinapaupahan Exactly, nila sir. bilang kwarto. Yes, opo. So kung magkano ang kita noon, Opo. a certain percentage will go to the management at yun namang tira, yun ang sayo. So at least nakabawas na sayo yung monthly payment sa mga dues. Kumikita ka pa. Kumikita ka pa. So, Opo. okay yun. Ayos yun Oo. Opo. So- At ang kondo po namin kauna-una sa Pilipinas na sports tower. Lahat po ng sports na andyan. Kaya hindi ka na po hahanap na halos ng uupa eh. Ano Kasi- ibig sabihin ng sports tower? Sports tower po, nandiyan na po lahat yung laro. Nandiyan po yung boxing ring, may UFC ring, may basketball court, meron pong tennis court. Halos lahat po ng games So, nandiyan. kompleto. Kompleto Pero po. yung mga sugal, wala. Meron po yata. Yung pogo o kaya... Wala po yung mga wala. Wala po yung mga casino. Wala po, wala. Okay. So, Opo. puro mga pang-sports lang. Opo, sports lang. O, dapat dito si Victor, sports lang tayo. Okay. Kaya ang ganda ng segment nyo eh. Alam mo ba? Alam mo ba? Yung iba po kasi hindi alam. Alam mo ba na itong programa na ito, mga parang pang-emergency Yes. broadcast, Yes. pero wala pong emergency ditong nangyayari, kundi ito imbes na yung kwentuhan natin tungkol sa mga ganyan, investment, sa humanitarian works, Opo. pag-usapan natin on Opo. the air para naman madinig ng iba at malaman lang. Ganun Opo. pala. Yun. So ngayon, alam mo na. Opo. Yun ang At saka hindi lang yan. Maganda, sir, imbitahan natin yung mga miyembro po at opisyal ng CCW na malayo rito sa Quezon City. Kasi nasa Quezon City tayo. At alam mo ba, may pagkakataon na pala sila makakuha dito ng condo Yes. na pwede din nila iwanan, ipamanage sa management ng hotel, ng condo. At kikita pa habang wala sila. Yes, Pwede opo. pala yung ganon. Karamihan po naming client nasa abroad eh. Pero kumukuha pa rin, Pero- ilan na. Pero kung uuwi sila, kunyari ng Pilipinas, siyempre magno-notify sila na Opo. uuwi kami. Kung anong petsa yon, ibabakante nila ngayon yon. Ayan, opo. Para naman pagdating mo, parang naka-hotel ka. Opo. At wala kang renta. Wala kang bayad sa hotel na daily o kaya... Tama po. Kasi Walang time limit. Kasi EU yun eh. Natumbok mo, sir. Diba? Ganyan talaga ang ginagawa ng mga kababayan natin nasa ibang bansa. Ganyan So, po talaga. Kung ikaw meron din lang pera na i-invest mo, Opo. pwedeng dito na. Opo. Ayun. Di ba? At kung ikaw naman ay walang pera, pwede kang mangutang ng pang-investment mo rito. Yes, opo. Hindi doon sa mga handaan, Juby. Oo nga. Opo. Maghahanda ka kahit anong sarap ng pagkain, may pula eh. Oh. At hindi lang yan, sir. Ito pala ang good news, no? Dito naman sa Margo TV Philippines,
Alam mo ba na yung mga estudyante, lalo na kung sila ay taga-STI, no? Commercial ko na yan, ha? Hindi pa natin nakakausap, planning na. Ang point ko lang, meron silang studio na magagamit. Ito na yung ating Margo TV studio. Alam mo ba, pwede din pala nila tong rentahan. Rentahan per hour. At syempre, according sa management, kung papaano yun, tatawag lang sila sa Margo TV. At hindi lang yon, yung mga estudyante nila, even sa iba pong mga eskwelahan, na kailangan nilang mag-deploy ng mga OJT, yung mga on-the-job training ng mga estudyante. Pwede tayo dito? Pwede tayo dito. Yun, diba? Pwede tayo dito. Magkakatulong-tulong tayo. Para, at least, ngayon, alam na nila. Alam na nila. Alam nyo ba? Ayan. Pero, ayan, babalik si Bobby at siguro magpapaalam na tayo. Medyo sumakit lalamunan mo, kapatid. Hindi, meron lang siyang inalam sa labas. Okay. At hindi, alam mo ba, Bobby, meron ka pang hindi nababanggit ukol sa sarili mo kung paano tayo nagkakilala. Ayun. Paalam mo rin yun. O nga pala, binabati ko yung mga sa atin sa technical room, no? Okay. Alam nyo ba, marami kami napag-usapan sa loob. Ang bilis naman. Okay. Kaya, actually, yung kami... May marites yata dyan sa ano. Ang bilis eh. At saka hindi sila unang fans club natin. Sabi niya, ang ganda daw ng pinag-uusapan. Lalo na sa ating bisita na si Elsa. Ayun. Hi Elsa, kamusta ka dyan? Ayan. Greeting time. Yate Elsa. Alam mo yan. Ini-invite natin siya dito, kaya lang medyo shy siya. Shy type eh. May shy type. Sanay siya sa backstage. Okay, ipaalam mo sa management namin, ang Margo TV Philippines po ay nag-accommodate ng gaya mo. Ano ba yun? Yung pagiging musician mo. At the same time, composer ka rin ba? Oo. Ayun. Uy, kumusta ko si si Doc Mondel Rosario? Hello, Doc Mondel Rosario. Doc, may utang pa ako sa iyo, ha? Marami pa kayong business na pag-uusapan, di ba? Alam mo kasi, bawal na kasi umutang kung ang gagamitin mong pera ay hindi mo gagamitin sa investment. Yun. Dapat daw kasi pag nangutang ka, huwag mong gagamitin sa event o sabihin sa birthday, which is gawain ng mga Pinoy yan. Ugali na po ng tradition talaga ng Pinoy. Kahit mangutang, basta pagdating ng handaan, merong siyang iahanda sa mga bisita. Talaga kahit paano mo gawin, talagang kinaugalian talaga ng mga Pilipino yan. Di mo maiwasan talaga. Lalo sa mga barangay, naku, kailangan. Pag nagpantumina, kailangan na andun din sila. Ganun talaga. Sige, ano na? Hindi. Yun nga. Ako'y natutuwa nung first time na nag-meet tayo. No? Segue ko yan. So basically, yung nakita ko, sabi ko, may project, di ba? May project tayo. Then sabi ko, first time kong mamimit si Juby. Pero, kilala ko to eh. Sabi ko, way back when. And 1978 or 79, that time. Bukas pa yung Pink Elephant sa Santa Mesa. Ano yun? Yung isang parang doon, bar na may entertainment. Yun. That was where I first doon tayo nakita. met you. Pink Elephant. Hindi mo sinasabi, kwando. Hindi ko alam. Sige nga. Ewan ko ba trivia na to, that's been a long time. Pero isabihin ko, meron talagang connectivity kasi pagdating sa kantahan. Way back when, sabi ko, isa ka sa mga hinahangaan ko kasi pinapanood ka namin. Grabe Kumakanta ka na noon. Bata pa ako. Aray! Grabe yan the joke ito usapan nito ng mga composer, mga singer. Di ba? Sige. So yun nga, if ever nga, we'll try to work out, hopefully makagawa tayo ng magandang team song or whatever. Tapos mag-guest din tayo sa programa ko ng mga iba ring mga kilala mga members din ng PhilSCAP, mga ibang mga nasa... At kilala mo ba si Doc Mondel Rosario? Siyempre, sino hindi makakilala kay Doc. Isa yan sa mga kaibigan natin na binigyan tayo ng chance na makasama rin natin. Dito, ayan. At aabangan niya ng ating mga viewers kung kailan nila madidinig dito na nagpo-programa si Bob De Lara. Naku, magugulat yun. Ayan, di ba? Kaagapay natin si, marami tayong mga kapartner pero at least, Bob,
to make the story short, wala naman tayong kasalanan sa misis mo. Okay naman tayo, no? Wala naman. Masyadong personal, ano? Hindi. Hi, Commander. Love you. Patiin mo naman. Teka, kung si Doc Mondo Rosario, magpo-programa, ang title ng programa niya ay Doktor Musikero. Ngayon ikaw, anong ita-title natin? Yun. Kailangan sabihin mo na. Oo. Parang hatid saya Pinoy. Hatid saya Pinoy. Okay yun. Ayos yan So, kasi dito magkakaroon tayo ng variety, like hindi lang siya nasa field ng pagkanta. Maaring meron tayong makuha iba magician. Meron tayong maaring all types of entertainment. May plano na tayo. At yan ay pangungunahan ni Ate Elsa. O, di ba? Basta sigurado, yung programa niya ay maghahatid ng saya. Yan. Hatid saya, Pinoy. Walang malulungkot. Bawal malungkot. Bawal po. At dapat, hindi lang po yan. May plano ang management natin na magbigay rin tayo ng award sooner. Sooner kasi alam mo, nakakatuwa na ang kanilang intensyon ay talagang pahalagahan ang mga natatanging Pinoy. Uy, maganda. Actually, part natin sa motivational, talagang ang nais natin bigyan pahalaga yung mga tao talaga na nagbigay ng contribution na kulang sa pansin. Kaya akin ang prinsipyo ko, we call it habang nandito pa sila sa mundong ito, bigyan mo na sila ng reward or bigyan mo na motivation because kasi hindi na nila madadala yan pag sila nandun na sa kabila. So give the reward right now. Okay. So hindi lang yung award-giving body, kadalasan kasi ng award-giving bodies, iba parang ang tawag doon yung... Ang iba ginagawa na lang negosyo yun na nga. Pero dito iba. Iba. Kasi... ikaw, awardee ka. Tapos kailangan mo magbigay ng pera. Hindi ka kontentong tanggapin yun di ba? Hindi. Oo. Tayo, pag nagbigay tayo, walang gagastusin kahit 5 duling. Yun. Ang isang awardee. Yes. At sige, pinag-aaralan po namin yan. Tama. At bubuuin po natin yung ating mga mararangal na board of judges. Yan ang tunay na marangal. Okay, pero wala na tayong oras. Okay. 30 minutes lang ang binigay sa atin. So alam nyo ba na kami po ay pansamantalang mamamaalam sa programa para bumalik po kung kailan ba tayo babalik dito sa programa na to. Bukas po. Bukas. Kasi ito naman po ay bukas, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Yan po talaga, alam nyo ba? Yan. Alam nyo ba na nagbubukas po tayo alas 8 ng umaga? Yan. At tayo nagsasara alas 5 ng umaga? Hapon. Ruben, alam mo ba? Okay. So alamin ko pa. Okay, so yung ating huling mga natin sa ating mga viewers. Okay. Pasasalamat. Sige. Yan. Nais kong pasalamatan lahat ng mga viewers, mga nag-like, nag-heart. Ilan bang nag-like natin? Ayan. Di ba? At saka di ba? So lahat ng mga magiging regular viewers natin, we're expecting na magiging suki kayo rito, sigurado. We'll guarantee masaya talaga ang hatid natin sa mga viewers. I think every Friday we're working on Fridays. Bawal lang hindi nakangiti dito. Okay, so Romel. Ayan, maraming salamat sa Margo TV Live. Margo TV. At naging guest kami rito. At asahan nyo, magiging masaya tayo sa programang ito. Unang-una, tuturuan namin kayo. Magtuturo kami. Hindi namin sasabihin, abangan nyo sa mga susunod na pagkakataon. Kaya, alam nyo ba? Okay, sa ngalan ni Ate Elsa Juneda at Victor Salonga, ako po si Juvie de Guzman. Alam nyo ba? Okay. At ito na naman po ang inyong lingkod, si Jigs Magpantay po lamang, nagsasabing, isang magandang gabi po sa inyong lahat. Alam nyo ba? Inyong napakinggan at napanood ang programang Sama Ka Na Kabayan. Sandigan ng mamamayan para sa kaunlaran. Hanggang sa muli, dito sa Margo TV Philippines.